Hello, yan. Magandang gabi po sa bawat isa. Magandang gabi po. Tayo po ay mag-aaral po ulit sa salita ng Panginoon. Salamat po sa mensahe ng awit. Tunay na sa biyaya lang po ng Panginoon at sa pananampalataya kung bakit po tayo nakakausad sa ating pong buhay. Tayo po ay magsitayo at ating pong basahin ang ating pong verse ngayon pong gabi sa Psalms 119 verse 9 hanggang 16. Basahin po natin to ng salitan. Po sa verse 9, 10, tapos kayo po, palitan po tayo, tapos sabay-sabay po tayo sa verse 16. Sa wikang English po muna tayo para po makita po natin yung verse 9. But wherewithal shall a young man cleanse his way by taking heed thereto according to thy word. Thy word have I hid in my heart that I may not sin against thee. With my lips have I declared all the judgment of thy mouth. I will meditate in thy precepts and have respect unto thy ways. Sabay-sabay po. I will delight myself in thy statutes. I will not forget thy word. Tayo po muna manalangin. Panginoon namin Diyos na mapagayari sa lahat. Magandang gabi po, Panginoon. Salamat po muli sa biyaya, Panginoon, na makatayo po uli sa likod ng pulpitong ito at makapagdala po na inyong salita. Tunay na biyaya lamang po ang lahat. Kung bakit po kami buhay pa, kung bakit kami mayroong kaligtasang di nawawala, kung bakit, Panginoon, kami ay nagkakatipon-tipon, at kung bakit po, Panginoon, kami ay makapanig, Panginoon, inyong pong mga salita. Dalahin po namin, Panginoon, ngayong gabi, na kami inyong samahan, gabayan, kilusin, Panginoon, at patuloy na kayo po ang patuloy na magpaunawa, Panginoon, sa amin sa inyong salita. Kami po ay hindi karapat-dapat, kami po ay mahina, kami po ay kulang-kulang, kami po ay, pero salamat sa inyong biyaya, Panginoon, na kayo nagpupuno sa lahat po namin mga pagkukulang. Dalahin ko po, Panginoon, inyong lingkod, ako po iling kayo sa inyong likuran, kayo po magsalita, Panginoon, sa inyo pong salita, may bahagi po ng ayos, Panginoon, yung salita, kung ano po ang katotohanan nasa inyong salita, yun po ang masabi po, Panginoon, at patuloy na sa mga pilig, Panginoon, sa mga nasa online, kaya po magpala, Panginoon, sa kanilang internet connection. At sa mga nasa on-site po, Panginoon, ay patuloy pong yung pong willingness na pakikinig at yung pong joyfulness habang sila po yung nakikinig, Panginoon. Ganoon din sa mga kapatiran po namin nasa daan pa, kayo po ang kumilo sa mga driver na nagdadrive, sa mga sakyan pong ginagamit, sa mga kasalubong nila, Panginoon, sila po yung makarating na maluwalhati po, Panginoon, dito. At patuloy po kami magkasama-sama upang makapakinig po na yung salita at maging blessing po, Panginoon, gabi. Patawarin niyo po kami sa napakadami na yung mga pagkukulang, mga pagkakasala, mga pagmamalabis, na patuloy niyo pong nasusumpungan sa aming mga buhay. Patuloy niyo po kami linisin, Panginoon, at upang kami ay makapagpatuloy, Panginoon, sa inyong biyaya. Patawad pong muli, ang papuri at pasalamat ay sa inyo lamang at aming samantalangin sa matamis sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So, pwede na po tayo magsiyo po. So, ang Psalms, last time po yung ating pinag-aralan ay yung pong my joy or yung kaligayahan. Nadala naman po ni Brother Romel. Ngayon naman pong gabi, ating mong pag-aaralan ay yung mga sinabi ng Psalms 119 sa verse 11. Ang title nga lang po natin dyan ay The Word, pero yan po ay sa English po natin, sa mismong verse 11 ay Thy Word have I hid in mine heart that I may not sin against thee. Ang buong Psalms 119 po, kung inyo pong mapapansin, at inyo pong pansinin, kung inyo pong makikita dyan, lahat po ng bawat verses ay hindi po dyan nawawala yung pong law, statutes, word, judgment, commandments, precepts. Yan po ay tumutukoy po sa salita po ng Panginoon. Yan po inyo makikita habang inyo pong binabasa po ang salita ng Panginoon. Yan po ay throughout Psalms 119. At ang Psalms 119, alam po natin, yan po ang pinakamahabang verses na meron po. Yan po ang pinakamadaming verses, pinakamahabang chapter. At yan po ay hindi lang po sinabi kung sino po ang exact na psalmist sa part po na yan, pero more on daw po ay kay David. At kung inyo pong makapansin dyan, yung pong bet, yung po hindi si kabet or kung ano man, yung pong bet dyan, ang ibig sabihin po ng bet, ay siya po yung second letter sa Hebrew alphabet. So yan pong Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Baw, yan po ay Hebrew alphabet. So ating mong pag-aaralan ay yung pong portion po nung Psalms 119, doon po sa under po ng bet. Ngayon po, share ko lang po yung ilang po mga magandang stories na pwede po nating ma-relate sa mensahe po nating gabi. Ang Biblia po ay isa sa pinaka-controversial na libro. Sa lahat po ng aspeto. Ang Biblia po ay isa sa
controversial na libro. May mga kwento kung paano nagkaroon ng copy ang Biblia, kung paano nila ito tinatago, at kung paano sila hanggang ngayon ay meron, kung paano nakarating sa kanila, at kung paano meron sila nagkaroon ng copy sa kabila na ito'y bawal sa kanila. Yung una po, ang Bible po, para daw po sila sa North Korea, di ka po yung North Korea, then South Korea. Para daw po ang Bible ay makarating sa North Korea, ang Bible daw po inilalagay sa mga lobo. Hindi po yung lobong nangagat, yung pong lumilipad. Nilalagay po nila doon yung Bible, then ilalagay po sa lobo para po makalipad at para makarating sa North Korea. Ganun po ang kanilang ginagawa. Kasi po sa North Korea, alam po natin dyan, yan po ay dictator po dyan. Ngayon, bawal na bawal ang Biblia. Ngayon, paano nakarating ang mga Biblia? Nilalagay po nila sa mga balon, sa mga lobo, at doon po para sila ay makarating. Ngayon po, sa iba naman po, sa China naman po, ay isa po ang China dati po, hanggang ngayon po pala, ang Biblia ay ban pa rin sa China, or bawal pa din, or hinuhuli pa din dahil ang China po isang communist country. Pero isa po sila sa ngayon, isa sila sa largest printing press ng Biblia. Mula sa pinagbabawal ng Biblia, ngayon ay isa din sila sa mga nagpo-produce po ng Biblia po natin. Ngayon, may mga story din naman po ng Biblia kung paano ito tinago sa tinapay. Di ka po ang tinapay naman ngayon. Ang tinapay ko kasi maliliit na ngayon. Tigli 5 piso pa. Ang tinapay po nun malalaki. Ngayon, yung Bible po, dahil nga bawal, inilalagay nila sa loob ng tinapay. At para sila ay ma-deliver ng ayos at madala sa mga lugar-lugar. Ganun po, itinatago nun. May story din po na, ito pinarinig kasi ng preaching, yun daw pong mga guard, dahil nga bawal ang Bible, pinupunit yung Bible, pinang-iiwang, tapos itinatapon. Ngayon, yun namang mga nasa kulungan, kinukuha nila yung pinang-iwang na Bible at yun ang kanilang binabasa. Sipin niyo po yun. Ganun kabawal, ganun ginawa na sa Bible, pero dahil mahalaga sa kanila yung Biblia, willing pa rin nilang basahin. Tapos meron naman pong hinahati ang Bible kasi po sa mga airport po, bawal din ang Bible. Ang kanila pong ginagawa, yung Bible ay kanilang pinagpipilas-pilas, inilalagay sa iba't ibang part ng bagahe. May nasa damit, may nasa iba't ibang part, para lamang po makarating ng Biblia sa ibang lugar. Ganun po, kahalagat ganun nila, binibigyan ng effort para sila yung magkaroon lamang ng Biblia. May story naman po na yung pong Bible, kanila din pinunit, kanilang pinilot, tapos po ginalawa nilang pinakatali po ng kanilang slim bag. Para yung hindi siya halatang Bible. Dahil nga bawal doon yung parang yung Bible na in-strip, ginawa siyang tali, at yun po ang kanilang bit. At doon po naging isa pong yung way para mapahagi po ang Bible sa ibang lugar. May mga story din po, lalong higit po sa ating pong church history. Sa church history po, ang Biblia hindi basta tayo nagkaroon na yan. Ang Biblia po ay madugo, madaming dugo ang lalagas, madaming buhay ang nawala para lamang magkaroon ka ng Biblia ang pinanghawakan mo ngayon. Dati po, dahil nga bawal ang Biblia, ang ginagawa po ng mga early church fathers, kanilang sinasaulo, more on sa New Testament. Sa ulo po nila. Bakit? Dahil nga po bawal. Yung iba naman po, ay kanilang ginagawa sa kanila ay sinusunog ng buhay pag sila ay nakita ang mayroong Biblia or nagtatranslate ang Biblia. Isa po si William Tyndale, siya po yung dahilan kung bakit po tayo mayroong English Bible. Si William Tyndale po yung namatay sa burn at stake. Paano pag sinabi pong burn at stake, ikaw ay nasa gitna, yung paligid mo ay puro kahoy, yun isisindihan hanggang ikaw ay masunog na ikay buhay. Ganon pong ginagawa nila sa isang taong makikita na lang merong Biblia or merong nagtatranslate ang Biblia or nagpapakalat ng Biblia. Ganon pong hinarap ng mga tao po noon. Pero ba't ko po nasabi mga story na yun? Nais ko po kasi ngayon ngayong gabi na ang Biblia mong pinanghahawakan ngayon ay hindi basta-basta. Hindi yan normal na libro lamang yung dinadaan-daanan or ating binabasa or ating pinagtatalakayan. May mga history yan na madudugo. May mga great story yan na pinapakita po ngayon. At ating pong pag-aaralan ngayong gabi, ganun nila pinapahalagahan. Kaya po ngayong gabi, sana po tayo mahamon uli ng salita ng Panginoon kung paanong patuloy nating matetreasure ang Biblia. Kung paanong masasabi din natin yung verse na yon, Thy word I had hid in mine heart. At ating po makikita kung paano natin matatago sa ating puso, kung anong magiging resulta nito at anong manifestation po ng pagtatago ng Biblia sa ating puso. Hindi mo naman literal na kukunin yung Biblia, itatago mo sa iyong puso. Ating pong pag-aaralan
kung paanong mapapakita natin na pinapahalagahan natin po ang salita ng Panginoon. So, yung pong sa verse 11, basahin po natin yung verse 11 ng Psalms 119. Ang sabi po dyan, Thy word I have hid in mine heart that I may not sin against thee. Last week po ating pinag-aralan, nung Sunday, yung new heart. Mahirap pong kausap yung may mga dati pang puso, may mga bato pang puso, may mga matigas pang puso. Pero alam ko po, ako yung nag-expect ng bawat kausap po ngayon, or mga bisita po nasa online, or mga member nasa online, ako po yung nag-expect ng aking pong kausap ng mga puso ngayon, may mga binago ng puso. Amen po ba? So, ako po yung umaasa na bawat isa po mga kapanig ay bago ng puso. Para po yung salita ng Panginoon ay mailagay natin sa ating puso, dapat bago muna ang iyong puso. Mahirap kasing paglagyan ng salita ng Panginoon ang batong puso. Ang sabi po dyan, yung thy word, ang sabi po dyan, yan po ay ang Biblia. Yung thy word po dyan, yan po ay, nung pong sa part po niya ng Psalms 119, yan po yung Torah or yung Old Testament na passage. Ngayon po, sa panahon naman po natin yan, yung thy word na yan ay yung, ito pong buo nating Biblia. Sa Biblia naman po, dito natin nakilala ang Panginoon. Di ka po, dito natin nakilala kung gaano tayo kamakasalanan, kung gaano tayo kamahal ng Panginoon, kung paano tayo iniligtas, kung paano tayo iniingatan. Sa Biblia po natin nakita. Hindi natin yan makikita kung pagbuklat ko ng saging na andun pala, mahal pala ako ng Panginoon. Hindi. Sa mo nakita yan, at Biblia mo pinanghawakan ngayon. Ito ang nagpapalago sa atin, nag-guide sa ating buhay. At narito po ang pangako ng Panginoon. Sabi nga kanina, hindi tayo basta-basta nagkaroon ng Biblia. Kaya pag na-realize mo yun na yung Bibliang iyong pinanghawakan, yung Bibliang iyong pinapakinggan, yung iyong Bibliang binabasa, ay iyong matatreasure na kung paano mo siyang maitatago sa iyong puso. So number 1, po ating po makikita, how can we hide God's Word? Or paano natin masasagawa din yung sinabi ng psalmist na yan, Thy Word I have hid in my heart. Oh, how can we hide God's Word? Number 1, by taking heed. Yan. Verse 9. Ang sabi po ng verse 9, sa Tagalog po, sa paanong lilinisin ng isang binata ang kanyang daan, sa pagdinig doon ayon sa iyong salita. Yung pong number 1, yung taking heed po diyan, sa English po, ang sabi po diyan, ang ibig sabihin po ng taking heed ay paying attention niyo pong cleanse his way by taking heed or paying attention or reading. Una po, kung paano natin may tatago ang Biblia sa ating puso or paano natin siya mapapalagyan sa ating puso. Una, dapat tayo ay nagbibigay ng atensyon or binibigyan nating atensyon or tayo ay nagbabasa po ng salita ng Panginoon. Ako po yung nag-expect ng bawat isa pong narito ay nagbabasa po ng Biblia. Amen po. Kasi po mahirap i-treasure ang Biblia nang hindi natin binabasa. Hindi mo pwedeng sabihin na, ay mahal ko ang Biblia pero hindi mo binabasa. Mahirap na sa'yo mong mahal mo ang Biblia na wala kang copy ng Biblia. Mahirap na sabihin mong ikaw ay mahal mo ang Biblia na ikinakaasa lamang sa projector or sa cellphone sa iyong Biblia. Mahirap sabihin yun. Kaya ang sabi, ang tunay, matetreasure natin ang Biblia kung bibigyang pansin natin, ito. Mahirap may tago kung sa tingin natin ay wala itong halaga. Yan po bang inyong Biblia ngayon ay inyo pong pinapahalagahan? Inyo pong mapapalagahan yan kung inyo una, dapat bago ang inyong puso, dapat tama ang tingin natin sa Biblia at kung ating pong binabasa at ating binibigyan ng pansin. Kasi po mahirap, ang sabi po yung taking heed, paying attention. Kumbaga po sa mga nagdadrive, sa mga driver, mahirap na ikaw ay wala sa sarili pag ikaw nagdadrive. Mahirap na hindi mo binabasa ang mga nasa iyong paligid. Ay sabi nung sign, stop, ituloy ka. Pwede ka mabangga. Sabi nung may minimum speed, hindi ka nagbagal. Pwede magkaroon ng accident. Bakit? Hindi mo binabasa yung mga nasa paligid or hindi ka nagpay attention. Mahirap ang wala sa ulirat. Kaya po maganda dyan. Ngayon din sa pakikinig. Sabi na pastor, mahirap ang wala sa ulirat. Una po yung taking heed. Makikita po natin dyan. Sa pagbabasa nito, tayo ay pwede tayong ma-aksidente, mapasama pag hindi tayo binibigyan nating atensyon. Kaya po mahalaga, una, yung pong sa pagbabasa pa lamang, sa pagbibigay ng atensyon, doon po natin makikita ang ating inilalagay o tinatago natin ang salita ng Panginoon sa ating pong puso. Sabi po kasi, kasi po yung una pong verse, sa verse 9, sa paano lilinisin ng isang binata ang kanyang daan or paano tayo magkakaroon ng isang magandang buhay sa kabila ng tayo ay nasa mundong
makasalanan. Ang sabi po dyan, ang sabi po na isa kong nakabasang commentary, lalamunin ka ng kamunduhan pag pinabayaan mo ang pag-iingat ng Biblia. Sabi nga, hindi basta nagkaroon ng backsliding. Ako po'y galing sa backsliding at hindi basta nangyari yun. Yun isa pa unti-unti. Ako parang, tinatamad magbasa nakaliban ng isang beses sa magbabasa, sa linggo, isang buwan, hanggang sa nag-iisang taon, hanggang sa wala na ako sa simbahan. Bakit? Pinabayaan ko yung pagdinig doon ayon sa iyong salita. Ako'y umimik na rin parang unbeliever, ang mga tugtugan ko na rin ay sa mga unbeliever, ang mga kasama ko yung mga unbeliever. Hindi ko na nakikitaan sa sarili simbahan. Bakit? Kinalimutan ko ang pagdinig sa kanya pong mga salita. Kaya ang backsliding, hindi yan pwedeng, ay ako parang backslider na ngayon. Yung feel mo lang yun, meron niyang history, or hindi yan basta nangyari. Meron kang pinapabayaan. Kaya pumahalaga, kaya mahirap po kasi mapabayaan yun. Lalamunin tayo ng kamunduhan pag pinabayaan po natin ang ating pagbabasa ng ating Biblia. Kaya mahalaga pong tayo nagbabasa. Pwede natin sabihin, mahina na ang mata. Madami pong way. May audio Bible ngayon, may mga pwedeng large print ang Bible. Tayo nga pag gusto natin, nagagawa natin ng paraan. Kaya po maganda, kung gustuhin natin tayo ay malinis natin yung ating daan, or may tago natin ang salita ng Panginoon, una, sa pagdinig ayon sa iyong salita, by taking heed. Yan. Number 2 po, ako last time ako na overtime. Number 2 ay by sorting. Yan. Hindi ko na po inalliterate, yan po ay kung ano pong nasa Bible, yan po makikita niyo pong word na sorting. Ang sabi po ng verse 10, sa English po, pakibasa po ng lahat ng mga babae. With my whole heart, I have sought thee. O let me not wander from thy commandments. Sa Tagalog po, hinahanap kita ng aking buong puso, o huwag nawa akong malihis sa iyong mga utos. Paano natin may tatago ang salita ng Panginoon sa ating puso? Pangalawa po, ay sa pamagitan ng paghanap sa kanyang mga salita. Yung pong sorting dyan ay look for or priority ang Bible sa paghahanapan. Dahil alam po natin nasa Bible na po ang lahat. Di ka po? Makikita natin lahat ng, yan may maging practical, spiritual, financial, emotional, physical, lahat ng inyong kailangan nila sa Biblia na. Kaya pong sorting dyan, kung kayo mayroong paghahanapan, una mo munang hanapin po sa kanyang salita. Kailangan mo sa iyong love life, hanapin mo sa Biblia. Kailangan mo sa iyong business, sa iyong decision making, sa iyong gagampanan. Sa muna dapat hanapin. Anong iyong priority dapat paghanapan? Ang salita po ng Panginoon. Kasi, nasa Bible na ang best na pwedeng mahanap. Nasa Bible na po yan, pwede kang magkaroon ng payo sa iyong mga kapwa-tao, sa internet, sa bawat mga magagaling na speaker. Pero ang best pa rin po talaga nasa Biblia. Kung paano mo siya matatago ay sa magitan ng paghahanap sa kanya pong mga salita. At yan po yung utos din ng Panginoon. Tingnan niyo po ang sabi ng John 5 verse 39. Saliksikin ninyo ang mga kasalatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay meron kayong buhay na walang hanggan at ang mga ito siyang nagpapatotoo tungkol sa akin. Ang sabi po sa English version po ay search ye scriptures. Ibig sabihin, utos ng Panginoon na saliksikin. Search the scriptures. Hindi pala yung basta lamang basahin. Hindi lang basta dapat i-discuss. Kundi, iyong saliksikin din. Kasi po mahirap na tayo tagapakinig lamang. Sabi nga ni Pastor, kasarap sana kung lahat ng GABC members ay nagbabasa ng Biblia. Para pag ipinish yung linggo or pag napish yung prayer meeting, uy, nabasa ko na yun eh. Yun, may highlight pa sa akin. Hindi ka pa ikaganda. Dahil una mo nang nahanap, tapos iyong papakinggan na lang. Ibig sabihin, doon pa lamang sa iyong paghahanap sa salita ng Panginoon, ipinapakita mo nang meron ka nakatago sa iyong puso na salita po ng Panginoon. Yan po yung utos ng Panginoon. Hindi po yan sabi lamang ng pastor na kayo magbasa ng Biblia, kayo ay mag-meditate. Yan po yung utos ng Panginoong Jesus. Search the scriptures. At inyo pong patunayan sa inyong sarili. Yan po kasi napatunayan ko na. Pag ako nagbabasa ng Biblia, lagi akong may nakikitang biyaya ng Panginoon sa pagbabasa po ng Biblia. At ayoko pong maging makasarili lamang. Nais kong inyo maranasan din. Na ako, miss, ito yung kailangan kong verse. At sana po inyo maranasan din yun. At yun ang magiging
Sabi nga, kailangan natin ng revival palagi sa ating buhay. Pwede tayo makaparin ng mga great preachers or kung ano man, pero ang great revival pa rin po palagi ay sa paghahanap sa kanyang salita. Iyong kulayan, para iyong matandaan, iyong ilagay mo sa sticky note, lagay mo sa iyong pader, para laging paging paalala po sa atin. Search the scriptures. Tingnan niyo po ang sabi po ng isa pang verse sa Acts 17 verse 11. Yan. These were, pakibasa po ng mga, lahat po ng mga lalaki naman. Makikita po natin dyan na sila ay hindi lamang basta kung bakit naging sila ay mas noble o mas matalino pa sa mga nasa Thessalonica ay dahil hindi lang nila basta tinanggap ang salita ng Panginoon, hindi lang ready yung kanilang isip, kanilang sinasaliksik ang salita ng Panginoon daily. Huwag po sanang tayo ay nakakapakinig lang sa salita ng Panginoon tuwing Sunday and prayer meeting. Huwag po sanang dumating doon. Kaya sana po yung maging patuloy na blessing daily. Pag sinabing daily, araw-araw. Hindi sinabing, and they search the scriptures on Sunday and prayer meeting. Hindi po sinabing gano'n. Ang sabi, search the scriptures daily. Kung bakit sila naging mas matalino pa sa mga taga-Thessalonica, bakit? Hindi lamang sila basta tagapakinig. Kundi, alam nila, dahil hinahanap din nila. Hindi sila basta, oo nga, wag sana tayo maging katulad ng mga kultong, opo, siya nga po, amen. Or taga-oo na lamang. Kaya po magandang kayo pag preaching kayo, may dalang Biblia. Pag may sinabing verse, buklatin din po. Para inyong alam na hindi lang invento yun ng pastor o invento ng mga workers, inyong pong makita na sa inyong pong Biblia. At parehas po tayo ng Biblia. Ibig sabihin, ating mabibigyan ng pahalagaan, ang salita po ng Panginoon, may lalagay niya yan po natin sa ating puso sa paghahanap po sa kanyang salita. Huwag tayo magkaroon ng mindset na di sila nang malago. Huwag po sana, di ikaw nang may alam ng verse na yan, di ikaw na ang bukang bibig ang Biblia. Huwag po sana magkaroon ng ganong mindset. Aning po sa tayo nga di sila nang malago. Pwede mo, huwag mong kainggitan ng mga bagay na pwede mo namang mangyari din sa iyo. Ulitin ko po, huwag mong kainggitan ang mga bagay na pwede rin namang mangyari sa iyo. Huwag ka maingit sa mga workers, buti pa sila, may mga natapos ang Biblia. Pwede mo din matapos sa iyong Biblia. Buti pa sila, nakapag-solowining, pwede ka din mag-solowining. Buti pa sila, ginagamit ng Panginoon, pwede ka din gamitin ng Panginoon. Huwag mong kainggitan ang mga bagay na pwede rin mangyari sa iyo. Magsikap kang hanapin, ikaw din ang may kinabang. Pag po ba kayo nagbasa ng Biblia, ako po ba na lumalago? Hindi naman eh. Pag po ba kayo ay nakabasa pag natapos niyo po ba ang Biblia, sina pastor po ba ang lumalago? Ikaw din naman eh. Sa iyong paghahanap sa Panginoon, ikaw din ang nakikinabang. Kaya po tayo nagpipreach, hindi naman para sa amin. Ito ay para sa amin, para sa inyo, lalong higit, para po sa bawat isa sa atin. Kung bakit po natin ito pinapaalala, dahil yearly natin nadadiscuss ang tungkol po sa kahalagahan po ng salita ng Panginoon. Pero bakit po patuloy na pinipreach? Una, dahil tayo makakalimutin. Nilimot na nga po natin ang puntos ng last week. Pero bakit ganun ulit ang mensahe ngayong gabi? Dahil tayo makakalimutin. At lalong higit, kailangan ito natin araw-araw. So search the scriptures. Ikaw din ang makikinabang. Magbasa po tayo palagi ng Biblia at hanapin natin. Huwag lang natin basa-basahin na meron po tinatawag na past reading, pero iba po yung tayo nag-aaral ng salita po ng Panginoon. So masasabi natin, thy word I have hidden my heart. Number 2 po, by soughting or sa paghahanap po sa kanyang salita. The number 3, Number 3 ay declaring. Verse 13. Yan. Pakibasa po ng aking pong nasa kaliwa. Sa English po, sa English. Para po ating makita po yung word. Sige ba? Yan. With my lips have I declared all the judgment of thy mouth. Tunay na matetreasure or matatago natin ang kanyang salita sa pamamagitan ng pagbabahagi ng salita po ng Panginoon. Sayang naman ang inyong mga magagandang labi. Ang inyong mga nagtutuklapang labi. Sabi po dyan, masasabi natin, itinatago natin ang salita ng Panginoon sa ating puso. Pangatlo, sa pamamagitan po ng pagpapahayag.
Kasi po sabi nga nung isang sa New Testament, sa kapunuan ng puso, nagsasalita ng bibig. Pwede mong madedeshare natin sa isang tao kung ano laman ng kanyang puso. Paano? Sa kung anong sinasabi, bantayan mo ang kanyang puso. Kung anong patuloy kung anong palaging sinasabi, anong palaging dinadakdak. Doon natin makikita ano lang laman ng kanyang puso. Pero ang paalala po dyan, kung bakit po declaring, may tatago natin ang kanyang salita sa ating pong puso, sa magitan po ng pagpapahayag. Dapat ang laman ng ating bibig ay pagpupuri, pagpapasalamat at pagbabahagi ng kanyang salita. Tingnan niyo po yung sabi po ng Romans chapter 1, verse 16. Kung paano po natin. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. Makikita po yung emphasize po natin yung unang verse. Yung una pong part, for I am not ashamed. Alam po natin tayo ay may mga introvert sa atin, may mga mahiyain, may mga shy type. Pero ano po ang dapat natin hindi ikahiya? For I am not ashamed of the gospel of Christ. Dapat ang laman ng ating bibig ay yung pagpapahayag ng kanya pong salita. Sabi nga, dapat every believer is a soul winner. Sabi nga, huwag nating iasa sa pastor, sa asawa ng pastor, sa mga workers ang pagpapahayag po ng kanyang salita. Bakit? Meron ka din bibig. Kami ka lang po meron bibig. Meron ka din bibig. Huwag mo naman gamitin niya sa pagchichismis lamang. Huwag mo naman gamitin niya sa pagbibintang lamang. Huwag mo naman gamitin niya sa pagkanta ng unbeliever song. Gamitin mo yan sa pagpapahayag ng salita po ng Panginoon. Bakit? Doon natin mapapakita yung manifestation na itinatago natin ang kanyang salita sa ating puso. Sabi nga po, sa pag-imik pa lamang, halata na malaman ng salita ng Panginoon ng ating puso. Sa pag-imik pa lamang po. Sabi po dyan, ipinahayag ng aking mga labi ang lahat ng katulad ng iyong bibig. Sa yung pagdideclare po ng kanyang salita, doon natin mapapakita ang pinapahalagan po natin ang kanyang salita. Kung paano kaya natin ipapahayag sa iba. Kung bakit, miski ang iyong boss ay mas mataas sa iyo, pero ba't hindi ka nahihiya? May burden sa iyong puso na yung gospel ni Christ o yung kaligtasan ng Panginoon ang kaya lamang magligtas sa Kanya. Kung bakit tayo hindi maiinggit sa kanila na sila may malaking bahay, may malaking kotse. Tayo hindi sobrang maiinggit sa kanila. Bakit? Alam natin na meron silang ganun pero wala silang kaligtasang meron tayo. Hindi ka po? Kaya, kung bakit ikaw hindi mahihiya sa iyong share mo ang iyong tatay, share mo ang iyong nanay, ang iyong kaklase, ang iyong katabi sa trabaho, ang iyong nakakasama sa jeep, ang iyong nakakasalubong, kung bakit hindi ka mahihiya? Dahil niya po ang kapangyarihan ng Panginoon sa kanilang ikaliligtas. Tayo patuloy nagpe-pray ng unsaved loved ones, na sila'y maligtas, pero anong ginagawa po ng ating labi? Hindi ka po? Kung hindi natin, dapat ikaw ang maging way para sila'y maakay sa Panginoon. Kung hindi, edi sila i-invite mo. Okay, akain mo sa church. Kung hindi mo kaya sila i-sharean. O may pastor na nagsa-share, gamitin ng Panginoon para sila maligtas. Gamitin natin ang ating bibig para po sa pagpapahayag ng salita po ng Panginoon by declaring. Ano po ang sabi ng 2 Timothy chapter 1 verse 12? 2 Timothy. Ang sabi po dyan, pakibasa po ng aking mga nasa kanan naman. Ready? Read. For I know whom I have believed and I'm persuaded that He is able. Pero yung una po dyan, I am not ashamed. Sabi nga, wag mong ikahiya kung tama naman ang iyong ginagawa. Hindi ka po, yun nga mga unbeliever, hindi sila nahihiyang ginagawa yung mga kasalanan ginagawa. Dapat kung alam mo tama ang iyong ginagawa, wag ka din dapat mahiya. Baka ako masabihan kay banal. O di ayos. Baka ako makita na lang kay baptist. Di ayos. Dapat, pagkikita nila ng tao, baptist to, ito nakakakilala sa Panginoon. Ito iba sa iba. Dapat ikaw ay, sabi nga, nung isa kong preaching na napakinggan, if the word is sitting, Christian should be standing. If the word is standing, Christian should be outstanding. If the word is outstanding, Christian should be the standard. Kung paanong dapat tayo ay nag-i-excel sa kanila. Hindi tayo nagbabayabang sa kanila, kundi meron kang binagong buhay, meron kang Kristong nasa iyong buhay. Huwag kang papagin, ikikapantay lamang nila.
Huwag kang papayag na, pareho lang pala ka ng unbeliever. Ano pa pinagkaiba nyo ng unbeliever na hindi nagbabasa ng Biblia? Ano pang pinagkaiba ng unbeliever na wala namang ka-ani-ani sa pagbabasa ng Biblia? Dapat tayo ay magkaroon na huwag tayo mahiya ay ating i-share ng ating bibig ang salita po ng Panginoon. Doon natin makikita. Pwede natin, hindi natin pwedeng sabihin, may Bible ako sa amin. Mahal ko ang salita ng Panginoon na hindi mo naman siya sineshare. Pwede, kung sa'yo nung katabi, alam ko ng salita ng Panginoon, share mo nga sa akin. Pag wala kang masabi, hindi ito na yung sinasabing, pinapahalaga mo ang Panginoon sa iyong buhay, sa iyong bibig. Sabi po dyan, isa pong verse sa Philippians chapter 1, verse 20 and 21. Yan. According to my earnest expectation and my hope that in nothing I shall be ashamed, but with all boldness, as always, so now also Christ shall be magnified in my body, whether it be by life or by death. Verse 21, for me to live is Christ, and to die is gain. Bakit nasabi ni Paul na ang mabuhay kay Kristo at ang makamatay pakinabang? Sa verse 20, ipinakita niyang hindi siya nahihiya, ay pangaral po ang Panginoon na ginamit ang kanyang buhay para mapahayag ang salita po ng Panginoon. Hindi siya nahihiya, yung kanyang bibig ay ginagamit ng Panginoon. At sana tayo ganun din. Pwede na sabi, si Paul yan. Wala tayong pinagkaiba, pares tayong Kristiyano ni Paul. Kaya po mahalagang matetreasure po natin ang kanyang salita. Pwede natin, masasabi natin, thy word I had hid in my heart sa pagdedeclare po ng kanyang salita. So by declaring, diyan po natin makikita, how can we hide God's word? Number 1, by taking heed, paying attention or reading, by soughting, sa paghahanap po ng kanyang salita. Number 3, declaring, sa pagsishare po ng kanyang salita. Number 4, ay by rejoicing. Yan, si Kuya Henry lagi may ganito, may rejoicing palagi. Verse 14, pakibasa po ng mga babae po ulit. Matetreasure natin ang Biblia kung dito tayo kumukuha ng kasiyahan at sumasaya. Kaya po'y masaya. Patingin nga po na inyong mga ngiti. Isa pa nga pa, patingin nga po na inyong mga ngiti. Ano pong source ng inyong pangiti na yan? Ay, nakabinta ng baboy. Ay, nakatama sa waiting. Mga kabalato. Ay, ganito, ganyan. Pero alam niyo mo, I have rejoiced in the way of thy testimonies. Kaya ako hindi nagtataka kung bakit ako nakita ng isang Kristiyanong malungkot. Pwede mo agad mataris eh. Kamusta kaya ang Bible reading nito? Kamusta kaya pagpasok pa lamang, sabi nga, napaka-professional na mga tumatayo dito sa harap. Dahil napakadami niyang audience, may mga masaya. Naumaga po ay nakadami niyang audience. Pagpasok pa lamang hindi kami pero makikita natin kung bakit I have rejoiced in the way of testimonies. Bakit? Alam po ng psalmist niya, nung nagsulat po niya, psalmist na yan, na ang kanyang kasiyahan ay nasa salita po ng Panginoon. Matetreasure natin ang Biblia kung dito tayo kumukuha ng kasiyahan at dito tayo sumasaya. Asa na po inyo maranasan din yun? Bakit ko po sinasabing dapat maranasan yun din? Dahil nararanasan ko po eh. Masaya sa akin na pag ako nakapagbasa ng aking Biblia. Asa na kayo din po? Pag inyo nabasa tuwing umaga, masaya na inyong maghapon. At pag inyong nabasa ulit sa gabi, masaya na inyong pagtulog. Hindi yung tutulog ka, daming utang ngayon, daming gagawin bukas. Pero pag ikinapagbasa na po ang Biblia, masaya. Mabubulay iyong maghapong nangyari. At kung paano mo uling sasalubungin ang kinabukasan. I have rejoiced in thy testimonies. Kasi po madaming tao ngayon, sari-sari at kung saan-saan kinukuha ang kasiyahan. Tingnan niyo po ang mga tao nasa inyong paligid. Saan masaya? Sa pagkayod ng pera, sa kanilang karelasyon, sa kanilang pag-aaral, sa kanilang mga kinakamtan, sa kanilang treasures, sa kanilang mga events, sa kanilang mga tinatangkilik, doon sila masaya. Pero tayo po, miski tayo walang ganun, bakit tayo magkakaroon pa rin tayo ng kasiyahan? I have rejoiced in thy testimonies. Kasarap po ang ating pinagkukuhan ng ating kasiyahan ay ang salita po ng Panginoon. Dahil yung mga tao pong ang kanilang pinagkukuhan ay mga bagay dito po sa lupa, kulang pa din. Dahil magkikita, kasi siguro may malaking bahay. Kasi siguro may business. Nakusap ko po yung ating Pangulo.
Siya yung nagkakanta po sa amin. Malungkot po din eh. Pero amin nakita, meron ng may business na. May malaki ng bahay, kompleto ng pamilya, successful na. Pero kitang-kita nyo sa mata, ang lungkot. Bakit? Hindi talaga yun ang bagay na magpupuno. Hindi talaga yun yung tunay na kasiyahan. Na minsan, tayo napapagaya din. Kung ako sana meron lang malaking bahay. Kung ako lang sana merong magandang sasakyan. Kung ako lang sana merong business. Kung ako lang sana may ganito, ganyan. Pag yun ang inisip natin, palungkot palagi. Pero atin mo makikita, kung ikaw yung merong Biblia, meron ka ng pagkukuhanan ng iyong kasiyahan. Tignan niyo po yung sabi po ng Matthew 24 verse 35. Yan po yung famous sa atin. Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Kung bakit mahalagang ang ating kasiyahan ay nasa sada po ng Panginoon, alam natin ito hindi mawawala. Lahat ng bagay na maluluma, masisira, mananakaw, madidemolish, makukuha, masasayang. Bakit? Yan yan, heaven and earth shall pass away. Lahat naman nasa heaven and earth. Lahat ng yan, ibig sabihin, lahat ng yan, miski ang ating kinakamtan, yan po yung mawawala. Pero alam niyo po ang hindi mawawala, sabi po ng verse, but my word shall not pass away. Kaya po mahalagang ang ating kasiyahan ay nasa salita po ng Panginoon. Bakit? Hindi ito mawawala. Pag ang iyong kasiyahan ay nasa iyong katabi, or nasa iyong tinatangkilik ngayon, mawawala yan. Magbabay ka nga sa iyong katabi. Bye-bye. Ay, bakit? Alam natin tayo mawawala. Mawawala tayo, mawawala yung ating mga kinakamtan. Pero mahalaga ang ating pinagkukuhan ng ating kasiyahan ay sa salita po ng Panginoon. Ito niyo po yung isa pang verse. Ang sabi po ng Psalms 119 verse 174. Yung pong ating preach po last time. I have longed for thy salvation, O Lord, and thy law is my delight. Hindi lang basta happiness, hindi lang basta joy, kundi delight. Yung kanyang kasiyahan ay nasa kautusan po ng Panginoon. Kasarap ko ng ang ating kasiyahan ay nasa kanya pong salita. Una, dahil ito kanyang salita. Pangalawa, ito yung hindi mawawala. Kaya po ito yung magandang source ng ating pong kasiyahan. Kasarap na, ba't kakasaya mo? Kakasaya mo. Pag tanong, ay di nabasa ko yung verse. Oh, ano gang iyo nabasa? Ay malaki treated. Kaya pala malungkot yung pala na... Kaya po mahalaga, ang ating pag tayo nakita ng mga kagandang, ano gang iyong kasiyahan? Ano gang iyong pinagkukuhanan na yan? Sige pa yung kagandang verse ang ating pinagkukuhanan. Parang, okay, nakita ko yung tipon-tipon, ibig kasi nyo din yan. Eh kami nagbubulay ng verse. O di ka pa yung kaganda, hindi yung, ba't ako nagtitipon? Eh kami, nag-iibon. Ano kaya magandang bilhin din? Or kaya kami nagtitipon ko, sayang. Ang pinakamaganda pong source ng kasiyahan, thy law is my delight. By rejoicing. Sana po wag lang si Kuya Henry ang laging may rejoice. Dapat tayo may joy din. May joy din. May joy din. Dapat tayo ay meron ding delight sa kanya pong mga salita. Yan. Yan. Number 5. Aba. Number 5. Sabi po ng verse 15. Pakibasa po ng mga lalaki naman po. Yan. I will meditate in thy precepts and have respect unto thy ways. Kung bakit nasabi ng psalmist na yan, ay word I have hid in my heart. Sa verse 15, nakita po natin, kanyang binubulay po ang kanyang mga kautusan o yung kanya pong salita by meditating. Kasarap na pag masasabi din po natin na treasure natin ang kanyang salita kung ito'y ating binubulay at nabubulay. Kasarap kahit sa mga normal na pangyayari, nabubulay natin ng Panginoon. Tumingin ka sa puno. Kakanin ka ng Panginoon. Paano yung tubig na yun? Yung maaahon sa puno na yun? Hindi ka kaganda. Ikaw yung tumingin sa dagat. Ba't itong dagat ito? Lahat ng ilog papunta sa dagat, hindi na pupuno. Ba't itong dagat ito? Umaalon ng umaalon, pero hindi umaabot sa pangpang. Merong duluhan lamang. Ba't yung aking dugo nung aking kinain? Nagiging nutrients. Diga, doon natin makikita ang kanyang, kung bakit nasabi niya ang pinapahalaga na ang kanyang salita, ay kanyang binubulay. Kaya po yung nagbubulay pa. Pwede natin, may narinig po sabihin, hindi ako nagbubulay, yun isa mga pastor lamang. Mahirap po yun.
Mahirap na tayong sa mga pastor lang natin binibigyan ng pagbubulay. Ikaw ay nagbabasa na yung salita. Alam mo, salita po ng Panginoon. Bulayan mo. Kung paanong kagibuti ng Panginoon sa iyong buhay at sa kanyang salita. Yun yung bulayan na bago kayo nagkaroon ng Bibliang ito. Kung bago kayo nagkaroon ng Bibliang yan, hindi basta. Kung paanong sila ay, kung paanong gaanong kalaking pera ang kanilang ginagastos para lamang mabigyan ng mga free Bibles ng iba or kaya sila umaattend ng iba't ibang mga nagtatravel na malayo para lamang makapag-Bible study. Pero tayo na take it for granted natin ang Biblia ang meron tayo. Yung Biblia po natin, meron ngayon, ay ating mapapalagaan sa pamamagitan po ng pagbubulay. Kasarap na buong maghapon ay nabulay natin ng Panginoon. Sige po, kasarap na hindi lumipas sa maghapon na hindi mo naisip ang Panginoon. Sabi nga po nung isang sikat na preacher, sabi niya, madami akong gagawin. Kaya dapat mas madami akong time sa Panginoon. Alam po namin na kayo ay busy. Alam namin kayo may mga ginagampanan din. Alam namin kayo ay may mga gagawin din or may mga kailangan tapusin. Pero alam niyo po, madami ang gagawin mo, kaya mas madami kang dapat kuhanan ng lakas. Kung bakit dapat mas malagang mas madami pa din. Huwag po sanang mawala yung ating pagbubulay sa Panginoon dahil lamang sa stress na meron tayo. Dahil lamang sa problemang meron tayo, nakakalimutan natin magbulay po ng kanyang salita. Kasarap. Nasa buong maghapon, ay nabubulay po natin ng Panginoon. Ito po sabi ng Psalms 119, verse 97. Yung mem, yan po yung part din po ng Hebrew alphabet. Oh, how love I thy law. It is my meditation all the day. Hindi po ang pagbubulay lamang tuwing linggo or prayer meeting. Dapat po yan meditation natin all day. Kasarap sa maghapon po. Yung tribulayan. Kayo tumingin. Huwag kayong lagi nakatungo sa inyong mga cellphone. Kayo lumabas sa inyong bahay. Tingnan nyo kung gaano kabuti ang Panginoon. Tingnan nyo kung gaano kagaling. Iba po kasi yung nakikita mo ng cellphone. Kaganda-ganda nakikita sa Facebook. Pero pag kayo tumingin din po sa reality, mas maganda. Mas real, mas ma-appreciate mo ang Panginoon. Dahil pag tumingin ka sa mga bagay na wala sa iyo, tumingin ka ng tumingin sa mga bagay na hindi mo kamtan ngayon, malulungkot din. Tingnan niyo po sa Shopee. Pag hindi nakabili dyan, lahat na eh. Pero lahat naka-add to cart. Hindi lamang check out. Pero tumingin po kasi sa ano? Ano daw yung model? Kaya po maganda, ang ating pong meditation ng ating pagbubulay ay nasa salita po ng Panginoon. Kasarap natin binubulay palagi ang salita po ng Panginoon. Paalala sa umaga, at pagpapasalamat sa gabi. Ito niyo po ang sabi ng Psalms 1 verse 2. Ito po patuloy po nating binabanggit sa pag po sinabing salita ng Panginoon, hindi po ito nawawala. But His delight, it is in the law of the Lord, and in His law that He meditate day and night. Kamusta ka po ang inyong pagbabasa ng Biblia? Sino mo din nagbabasa ng Biblia tuwing umaga? Pag po gabi? Yan, maganda. Tulog na. Doon lang nag-meditate. Umaga ng gising. Kahaba gano'n rin mag-meditate. Naharok na. Pero sabi po ng Biblia, kung bakit ang kanyang kasiyahan ay nasa kautusan ng Panginoon, anong kanyang ginagawa? Siya'y nagbubulay araw at gabi. Paalala sa umaga, kung bago mo gawin ng mga bagay sa maghapong darating, mayroong paalala po ang salita ng Panginoon. At sa gabi, pagpapasalamat. Kasarap sa kadami mong bagay na ipagpapasalamat po sa Panginoon. Mas madami kang ipagpapasalamat sa Panginoon kaysa irereklamo sa Kanya. Kadami po, kadami. Sabi nga inyong isulat lamang, ay kulang ang papel sa napakadami na ating pagpapasalamat sa Panginoon. Kaya ating pong masasabi, ng ating salita ng Panginoon, masasabi natin yung verse din ng verse 11, Thy word I have hid in my heart, sa pamagitan po ng pagbubulay po ng Kanyang salita. Ang pagbubulay naman po simple lamang. Yung space pets po. Sino po dito may alam ng space pets? Yung mga asong nasa kalawakan. Yung mga space pets, diyan po natin makikita, yun po yung acronym. Pero diyan po natin makikita ano yung kasalanan ng iyong dapat i-confess sa Panginoon. Anong promise, ano yung pangako ng Panginoon na yung nakita sa verse na yun. Ano yung space. Ano yung ugaling dapat baguhin, ano yung
Commandments to obey, ano yung nakita mong utos ng Panginoon na dapat sundin? Yung error to avoid, ano yung nakita mong wag mo na dapat gayanin? Na itinago ni Akan yung wag mo na dapat gayanin yun. Na sila'y nagkakasala, yun yung error to avoid. Tapos yung P, prayer to pray, ano yung nakita mong dapat mo ipanalangin? Nakita mong si David ay after God's own heart. Sana Panginoon, ako'y ganun din. Ako'y malapit sa puso ng Panginoon. Nakita mong dapat nating ipanalangin. Napakadami po nating makikita po sa Biblia. Nasaan na po tayo? E. Example to follow. Nakita natin si Judas na nagbigti. Wag naman. Yung po example to follow. Napakadami po nating magagaya sa Biblia. Kadaming pwedeng gayahin. Magka sa artista pa hahanap. Kadaming pwedeng maging example. Sa Biblia po, napakadami. Napakadami tayong example to follow. Nasaan po tayo? Space T. Truth to obey. Truth to obey, ano yun? Truth to believe. Yan. Napakadami po natin katotohanan na dapat paniniwalaan. Kasi madami po tayong alam na katotohanan. Di ba? Madami tayong alam na katotohanan. Pero dapat natin din paniwalaan. Sabi ng Panginoon, magbigay ka, tigay pagpapalain, katotohanan. At dapat mo ding pagtiwalaan. So, diyan po natin makikita yung truth to believe. At S, something to thank God for. Napakadami po natin. Salamat, Panginoon. Yung po sa akin devotion ngayon, ako po meron tarton. Lord, thank you sa iyong kabutihan. Ayun. Meron akong devotion. Meron na akong bulay. At sana kayo din po. Ini-encourage ko po ngayon magkaroon ng sarili-sariling notebook. Isulat ninyo ang inyong nabasang verse at inyong bulayan. Maglaan kayo ng 30 minutes. Ay kung ikay busy na, gumising ng mas maaga. Or mag-extend na kaunti sa tulog. Tayo ngayon napupuyat hanggang 2:00 or dati nung tayo hindi pa makaligtas or kahit tayo ngayon hanggang ligtas. Tayo napupuyat pa din. Ay mag-extend ng kahit kaunti. Mag-extend ng kahit kaunti or gumising na mas maaga or maglaan ng time. Ay wala kasi akong time. Tayo po'y pare-pareho may 24 hours. Sino po dito may 26 hours? Wala naman eh. Pare-pareho po tayo may 24 hours. Pero bakit yung iba'y nakapagbulay? Ba't yung iba'y masaya sa salita ng Panginoon? But His delight is in the law of the Lord. Thy word I have hid in my heart. So, ating makita dyan, paano natin may tatago ang salita ng Panginoon? Number 1 ay by taking heed. Number 2 ay by shouting. Number 3 by declaring. Number 4, rejoicing. Number 5, meditating. Kaya po, makakita natin, hindi natin kailangan pang maging matalino, pastor, worker, Bible students para mapagbulay. Napakadami po natin. Ipagpasalamat mo lang sa Panginoon. Anong iyong ipagpapasalamat sa iyo na basa? At bulay na po yun. At yun yung magiging paalala na po sa inyo sa maghapon. Itry niyo po yun. Meron kayong bulayan sa umaga, at sa maghapon na dadaan, yan idadaan sa inyong isip. Kagalingan na nangyari doon. Habang kayo naglalakad, hindi yung kung ano-ano pumapasok sa inyong isip, para meron ka nabubulay. At ating po dadaanan yan. So ating po nakita yung 5 bagay kung paano po natin matetreasure po ang salita ng Panginoon. At hindi na po natin kakalimutan, ano naman yung result? Yung result ng, yung pag sinabi natin, thy word I have hid in my heart, ano yung result nun? Verse 11, basahin po natin yung verse 11. Yan, basahin po natin sabay-sabay. Ready now? Read. Thy word have I hid in mine heart, that I may not sin against thee. Number 6, sin not against God. Tama ka po? Sin not against God. Huwag magkasala sa Panginoon. Yan. Yan. Pag nagawa nating may tago or matreasure ang salita ng Panginoon, mabigat na ang dating ng kasalanan. Yun nga po inyong ranas na. Sabi ng inyong nabasa, ang sino man tumingin sa babae na may pagnanasa ay nagkakasala ng pangulo niya. Nabasa mo yun? Mabigat na ang dating sa'yo pag ikinakagawa nun. Hindi ka napagbigay ng iyong dapat ibigay sa Panginoon. Nabasa mo yun, hindi mo nagawa. Mabigat. Kasalanan yun eh. At tayo bilang Kristiyano, pag ang ating nagagawang, isa sa bagay na binago sa atin ng Panginoon ay sa ating kasalanan. Iba na dapat ang dating sa atin ng ating kasalanan. Paano mangyayaring iba na dapat ang dating sa atin ng ating kasalanan? Thy word, I have hid in my heart. Mahirap magkasala kung may nakatagong salita ng Diyos sa atin. Pag ang ating binubulay palagi ang salita, kahirap may sumagi sa inyong ang kalasawaan, or kasinungalingan, or daya. Bakit? Kaya kung bakit po yun na pumapasok sa ating isip,
Sari-sari ang ating pinagbubulay. Kaya nagkakaroon ng way ang kaaway para yan ay pasukan, nagkakaroon ng bakante. Merong poor list na bakante sa iyong isip kung bakit na tinitik naman ang kaaway. Pero ang paalala po, kung bakit para tayo hindi, that I might. Pwede pa rin tayo magkasala. Sabi nga, I might. Pero may paalala, yung best, I sin not against God. Mahirap po magkasala pag tayo ay laging ang ating kung may nakastore. Nasalita po ng Panginoon sa ating puso. Tingnan niyo po kung ang Panginoong Jesus nga, ang panlaban ay salita ng Diyos, ano pa ba tayo? Tingnan niyo po Matthew 4, verse 4. Ito po pamilyar din po sa atin. But he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth. Ano po ang tukso ng kaaway? Sabi ng kaaway, gawin mong tinapay ang bato. Anong pinanlaban ng Panginoon? Ano po kanya sinabi? It is written. Nasusulat. Pag kayo tinukso ng Panginoon, tinukso ng Panginoon. Pag kayo tinukso ng kaaway, anong inyong panlaban? Ano man yung panlaban? Word of God. Kasi mahirap ang iyong panlaban ay pag ang iyong sariling alam ang iyong panlaban sa tukso ng kaaway, risky. Pwede kang bumagsak sa tukso ng kaaway, pero anong panlaban? Kung ang Panginoong Jesus nga, ang kanyang panlaban ay ang salita ng Panginoon. Ano yung panlaban pag ikitinukso ng kaaway? It is written. Ano pa po isa pang tukso pa sa Panginoon? Verse 6. And said unto him, if thou be the Son of God, cast thyself down, for it is written, he shall give his angels charge concerning thee, and in their hands they shall bear thee up, lest at any time thou dash thy foot against a stone. Ginamitan na ng verse. Dahil alam ng kaaway na gumagamit ang Panginoon ng verse, ginamitan din ni Satan ng verse. Anong pinalaban po ng Panginoon uli? Verse 7. Pakibasa po sabay-sabay. Ipinalaban niya po pa rin, it is written. Pag kayo tinutuksan ng kaaway, gingat, testing mo nga inyong pananampalataya. Ano pong ating panlaban? Word pa rin po. It is written. Ano pong tukso dyan ng kaaway? Tumalon daw at iingatan daw siya ng Panginoon. Pero hindi doon bumagsak ang Panginoon. Bakit? Dahil ang pinalaban niya ay ang salita po ng Panginoon. Yung pong verse 10. Sa tukso pa din po. Sabay-sabay po ulit natin basahin. Said Jesus unto him, get thee hence, Satan, for it is, thou shalt worship the Lord thy God, and Him only shall thou serve. Yan po mga it is written na yan, ay makikita po natin sa book of Deuteronomy. Deuteronomy. So, ang gamit ng Panginoon, sa panlaban, sa tukso ng kaaway, ay ang salita ng Panginoon. Kung ang Panginoong Jesus, ang gamit niya ang panglaban, ay salita ng Panginoon, ano pa yung panlalaban? Ang Panginoong Jesus na yun, sabi nga, ikaw mahinang nila lang. Sabi nga, ikaw nga yung ibang ay nag-helmet, ikaw pag namang mahinang nila lang. Si Taguro ngayon nag-helmet. Di ka? Sabi, bakit din po natin yan? Kung ang Panginoong Jesus nga ang kanyang panlaban ay ang salita po ng Panginoon. Yan din natin, paalala din po sa atin, tayo hindi Diyos. Tayo makasala, kilala natin sarili. Tayo ay bumabagsak sa kasalanan. Kaya natin na tayo ay nakikita ba din natin minsan ang ating sarili nasa kasalanan, pero natin panlaban. Salita po ng Panginoon, that I may not sin against thee. Para tayo hindi magkasala sa Panginoon. Madalas, kung bakit tayo nagkakasala sa Panginoon, ay dahil walang nakatago or alam sa Bible. Di ka po? At ato pong titingnan kung ano yung mga kasalanan natin minsan, or madalas, kung bakit po tayo nagkakasala dahil hindi natin alam. Kaya tayo hindi nagbabasa ng Bible, dahil hindi natin alam na mahalaga ito sa atin. Dahil dito tayo kinakausap ng Panginoon. Kung bakit natin minsan tinitik for granted ang ating Biblia, kung bakit hindi tayo nagbabasa, hindi natin alam. Or walang paalala sa ating puso na dito tayo kakausapin ng Panginoon. Hindi natin alam na dito pala nakikipag-usap ang Panginoon. Hindi naman tayo kakausapin ng Panginoon sa sagingan eh. O sa iyong cellphone, kakausapin ka ng Panginoon sa kanyang salita. Kung bakit tayo nagkakasala sa pananalangin, hindi natin alam na ito ang paraan para makausap natin ng Panginoon. Or kaya nananalangin tayo ng mali. Kung bakit tayo nagkakasala,
Ito po ang sabi po ng sa verse 11 po ang ating pakita. Kung bakit tayo nagkakasala sa pananalangin, dahil hindi natin alam na ito palang way natin para makausap ang Panginoon. Hindi ka na naman aakit sa bundok para sabihin, Panginoon. Kung bakit tayo hindi nanalangin, walang paalala sa atin ng salita ng Panginoon na ito ang way para makausap mo ang Panginoon. Kinakausap ka niya sa pamamagitan ng kanyang salita. Kakusapin mo siya sa pamamagitan ng panalangin. Pero bakit hindi natin yung nagagawa? Hindi natin kayang sabihin yung, Thy word I have hid in my heart. Kaya kung tayo po ay nakaka-relate dyan, tayo ay nakakalimutan sa ating pagbasa, bawi sa Panginoon. Kung tayo nakakalimutan rin sa panalangin, bawi sa Panginoon. Para po maging paalala sa atin that I may not sin against God. Ano po? Kaya tayo nagkakasala sa hindi pagdalo, dahil hindi natin na mahalaga ito sa ating paglago, at ang sabi ng Panginoon, huwag nating pabayaan ang pagkakatipon-tipon. Kaya tayo ay minsan lang naman lumiban, minsan lang naman malate. Pero ang sabi po ng Panginoon, huwag nating pabayaan. At dito tayo lalago. May nakita po sabi, yun namang ginagawa simbahan na nagagawa ko din sa bahay. Hindi po yun yung naging dahilan din. Yung pinaging dahilan ko nung ano backsliding, yun namang ginagawa mo sa church, ginagawa ko din sa bahay. Sabi ng Panginoon, huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon-tipon. Kaya pong mahalagang tayo laging dumadalo. At dumadalong maaga. Pasensya na po. Dumadalong maaga. Ako walang late minsan. Dalahan po natin ng maaga. At dalahan po natin palagi. Ito na nga po nalagi ang ating charging station. Tayo lobot palagi sa kamunduhan. Pag dumaan ng Lunes, Martes, puro kamunduhan na ulit yan. May recharging ng prayer meeting. Paano pag hindi ka umattend ng prayer meeting? Saan mag-charge? Dadating ka ng Huwebes, Biyernes, lobat ka na. Tapos Sabado, tapos hindi ka pa sisimba ng Linggo. Saan ka pa nag-charge? Ano pang iyong magiging pambawi sa Panginoon or pambawi sa iyong sarili? Ano na magiging pagbubuli-buli mo sa linggo uling dadaan? Lobat ka na. Kaya maganda po, kung bakit tayo minsan nagkakasala, dahil hindi natin alam na mahalaga po ang pagdalo. Dalawan po natin. Tayo nga hindi minsan kung hindi makahindi sa iyong kumare, hindi ka nga makahindi sa iyong kumare, sa iyong kumpare, sa iyong kaklase, sa iyong matalik na kaibigan. Lalong higit, huwag ka naman sanang hindi hindi sa iyong Panginoon. Okay, dalawan po natin ng kanya pong mga services. Kaya tayo nagkakasala na hindi magbigay dahil hindi natin alam na para din sa atin kung bakit tayo nagbibigay. Hindi ka po, para din naman sa atin yun. Kung bakit po ang Panginoon nag-utos na tayo magbigay? Dahil papatayin ka ng iyong kadamutan. Papatayin ka ng iyong kasakiman. Pasasamahin ka ng iyong pagkikimkim. Kaya ang Panginoon may pagtuturo ng pagbibigay. Para sa iyo at para sa kanyang gawain. Kung bang bata hindi natin maibigay? Kung bakit? Hindi natin alam na antay sa Panginoon. At sabi ng Panginoon, parangalan ng Panginoon sa unang bunga at sa lahat ng tinatangkilik. Ngayon po yung first fruitan. Kamusta po? Kamusta po? Kung bakit hindi natin magawa yun? Bakit? Walang salita ng Panginoon nakastir sa ating puso. Walang nagiging paalala. Kung bakit tayo nagkakasala? Dahil hindi natin alam. Kaya pero po ang paalala ng verse, sa verse 11, Thy word I have hid in my heart that I may not sin against thee. Kung bakit tayo nagkakasala sa pagbasa ng Biblia, sa pananalangin, sa hindi pagdalo, sa hindi pagbibigay. Kung bakit tayo nagkakasala sa hindi paghayo, dahil hindi natin alam na kailangan ng tao ang Panginoong Sus. Tayo ay minsan na naging Kristiyano kung bakit tayo hindi makahayo. Bakit parang nagiging normal na ang nangyayari. Pero alam niyo po, hindi po rin po nagbabago na pag hindi sila nakakilala sa Panginoon, sila pa-impyerno. Pag iyong kapamilya na yan ay hindi nakakilala sa Panginoon, pa-impyerno yan. Saan po natin mababasa ang taong hindi nakakilala sa Panginoon ay pa-impyerno? Kanyang salita. Kaya ang magiging paalala po sa atin, pag yung Thy word I have hid in my heart, para tayo hindi magkasala sa hindi pagsusolwining, sa pag hindi pag-share ng kanyang salita, maging paalala po sa atin ng kanyang salita. Kung bakit tayo nagkakasala po doon. Tapos, kaya tayo hindi makapagpatawad. Kung bakit tayo nagkakasala sa hindi pagpapatawad? Dahil hindi natin alam na tayo pinatawad lang din. Kung bakit mabigat pa din ang kasalanan ginawa sa iyo? Kung bakit hindi mo sila mapatawad pa rin? Hindi mo nababasa sa Biblia na patawarin mo pa sila. Ang Panginoong Sus nga, nung pinapako na yon, ang sabi ba Ama, patawarin mo sila. Ay kung akong pinapako doon,
Magbaba ko din teka sa akin. Ay ano, ganun. Pero ang Panginoon, siya yung ating great example eh. Kung bakit kaya natin magpatawad, ano man bigat na nagawa sa atin, ano man yung damage siya ginawa sa atin, bakit natin kayang patawarin? That I may not sin against God. Kasi pag hindi ka marunong magpatawad, kasalanan po yan sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, magpatawad ka eh. Pag hindi mo kaya magpatawad, kasalanan po yan sa Panginoon. Pero paano natin may iwasan na hindi tayo magkasala sa Panginoon? Thy word, I had hid in my heart. Kung bakit tayo galit pa din, dahil hindi natin minamahal ang ating kaaway. Sabi ng Biblia, love your enemies. Kaya kayo mahal ko eh. Sabi po ng Panginoon, mahalin mo ang iyong kaaway. Love your enemies. Ano man ang iyong ginawa sa kanila or namang ginagawa nila sa iyo, mahalin mo rin po natin. Sila mabigat yon, mahirap yon. Pero tayo magkakasala pag hindi natin ginagawa yon. Pero paano natin magagawa hindi tayo magkasala? Thy word, I had hid in my heart. Kung bakit tayo hindi sumusunod sa ating pastor dahil hindi natin alam na ang Panginoon tumawag sa kanya. Kung bakit parang ang bigat-bigat ng utos sa ating pastor, bakit? Dahil hindi natin nabasang, I will give you pastors according to mine heart. Siya yung ginagamit ng Panginoon para tayo kausapin, paalalahanan, kung paano tayo, para sa ating ikilalago. Pero kung bakit tayo nagkakasala, ba't hindi tayo nakakasunod? Walang nagiging paalala sa atin. Pero paano po natin masusunod sa May binigay naman ng Biblia. Thy word, I had in my heart. Kung bakit tayo hindi nag-iigi, kung bakit tayo nagkakasala sa hindi pag-iigi, dahil hindi natin alam na pabalik na ang Panginoon. Tingnan niyo po mga nangyayari sa paligid. Nangyayari na eh. Tayo ngayon may discussion ng things to come. Nangyayari na po yan. Pabalik na ang Panginoon. Mag-iigi na tayo. Isa din po sa way kung bakit po ako bumalik sa Panginoon, ako pinag-backslide. Paano pag dumating ang Panginoon na nandito ka sa kasalanan ito? Anong mukhang hiyaharap po sa Panginoon? Ngayon, pag dumating po ba ang Panginoon sa inyong kalagayan ngayon, ano po kayang sasabihin ng Panginoon? Di ka ba kahirap na tayo ay nasa point ng kasalanan ngayon, tapos biglang dumating ang Panginoon? Huli. Kaya po, kung bakit tayo nagkakasala sa hindi pag-iigi, ay hindi pa naman dadating ang Panginoon. Pero may paalala po para tayo hindi magkasala, kung para magsipag uli, kung para tayo mag-iigi. Thy word, I had in my heart. Kaya tayo nagkakasala dahil hindi natin alam. Hindi natin inaalam at hindi natin isinasagawa ang ating alam. Ulitin ko po. Kaya tayo nagkakasala dahil hindi natin alam, hindi natin inaalam, at hindi natin isinasagawa ang ating alam. Pero paano natin masusolusyon po na yan? Thy word. Sabay-sabay nga po natin. Thy word. Yan. Sin against the yan. Memory verse na po yan. Diba po, sa ating ilang beses ko na muna, pwede namang masaulo yan. Thy word, I had in my heart that I may not sin against thee. O meron ka ng verse sa ulo. Para pag tayo nag-memory verse, hindi na laging John 3:16 na yung sasabihin. Or John 11:35. Or Genesis 1:1. O, may bago ka ng verse, Psalms 119 verse 11. Thy word, I have hid in my heart. Kaya mahalagang, we hid this word in thy hearts. Paalala po yun ng Panginoon. Kung paano tayo hindi magkakasala sa Panginoon, that I might, let's see this word in our hearts. So, nakita po natin dyan, number 1, how can we hide? Taking heed, soughting, declaring, rejoicing, meditating, at ano po yung result? Sin not against God. Hindi po mawawala yung ating pong application. Nailagay ka po dyan. Yung ating pong application. Number 1, paano natin ma-apply na sinasabi natin ang kanyang salita ay nasa ating puso. Number 1, bring your Bible. Sino pong may dalang Bible ngayon? Tapos nga kamay. Mahirap pong sabihin meron nakatago sa ating puso na wala tayong dalang Biblia. Di ka po? Mahirap. Unang application natin, dali mo ngayong Biblia. Yung gabi sobrang bigat para hindi mo dali. Hanggang may 1 tonelada. Pag tayo ngayon naalis, hindi dapat mawala ang ating cellphone, ang ating wallet, sunscreen, or kung ano man. Huwag nating pabayaan palaging kung saan naiiwan ang ating Bible, nag-aabukay ng ating Bible. Ang sabi po nung isa kong sabi,
Ano daw ang iyong pwede maging kasalanan sa iyong Biblia? Anong pwede mo maging kasalanan sa iyong Biblia? Ang manatili itong mukhang bago. Kamusta gabangan yung mga Biblia? Yung parang, biglang ginasumot eh. biglang na gano'n, nag-color ng verse. Ay, mga ano. Kung hindi niyo pong makikita ang Biblia, ito yung madaming kulay. At nagiging, ako po nakikinabang sa akin pong ginagawa sa aking Biblia. Nilalagyan ko ng kulay, ng notes, at nagiging paalala po sa akin. Kaya po ang nating application, bring your Bible. Yung gano'n, dalhin po natin ang ating Biblia. Huwag tayo umasang nasa ating cellphone lang. Di ka po, ay may Bible naman sa cellphone. Iba pa din. Iba pa din po ang nasa physical na Biblia. Naka-minimize yung Bible, tapos nasa Facebook na. Kaya po mahalaga, bring your Bible. Number 2, na application po natin. Number 2 po ay memorize and meditate your Bible. Ako po ay, ang lagi kong challenge sa aking mga nakakasama pag ako nagdadrive, ubusan tayo ng memory verse. Ubusan tayo. Bakit? Kaya po mahalaga kasi yun, para nang makitang ina-apply mo talaga. Mahirap i-apply ang hindi mo alam. Mahirap din i-apply ang hindi mo sa ulo. Kaya po mahalagang kayo mag-ubusan kayo ng memory verse na inyong katabi. Pag inyong sari-sari ng inyong pinagkikintuhan, ubusan tayo ng memory verse. Oh. Pwede mo. Dapat bawat book, meron kang sa ulong verse. Yun po yung sinisikap ko, yun ang goal ko this year. Bawat book, meron akong sa ulong verse. Para biglaan, ng biglaang memory verse, di. At naging paalala po yun sa akin. Asalin maging paalala po sa inyo. Huwag tayo manatiling sa Jesus wept pa din hanggang ngayon. Ang ating sa ulong verse. Jesus wept, Jesus pa ang pagkakasaulo. Application po natin, memorize and meditate your Bible. Bulayin po natin. Pag yung nasa ulo na, una, basahin mo, iyon sa uluhin, at iyon bulayin. Yan ang application. Kasi alam ko pong inyo makakalimutan din ang mensaheng ito. Pero alam po hindi natin makakalimutan pag ating na-apply. Sabi nga, palulungkotin, lagi ko po sinasabi pag nag-preach, palulungkotin ka lang ng iyong napapakinggan pag hindi mo isinasa gawa. Number 3, na application po natin, share the message of the Bible, of your Bible. Share it. Huwag kang maging madamot. Yun naman ilibre pag yung sinare. Ako po yung nahihiya. May tracks. May guide naman. Tayo po hindi ubos sa ating mga pwedeng i-share. Ang ubos sa atin, idadahilan. Ang hindi maubos sa atin, idadahilan kung bakit hindi natin mag-share. Pero, paano natin ma-apply ang ating po napakinggan ngayon? Hindi mag-share ka. Mag-share tayo ng kanya pong salita. Kaya po, para po ma-apply natin or para ating makita talaga natin, itinatago natin ang kanyang salita sa ating puso, pagkaya natin itong i-share sa iba. Kung paano nagiging blessing ang ating buhay. At nagiging po ikasalamat, biglang may nagpasalamat sa'yo, salamat sa engineerhan ng isang araw. O nagiging po ikasarap nun, may para ikay ma-motivate ulit na mag-ayos ka ng iyong buhay. Kasi po yun, all things work together yan. Pag ikay nag-share, syempre, dapat ayusin mo din yung testimony. Hindi ka po, mahirap namang, tayo sabi ng Biblia, tayo ay ganito, ganyan. Tapos may kitang ikaw ang gumagawa. Di ba, nakakahiya naman yun. Kaya yung pag tayo po yung nag-share, nagiging tayo pagpapala din at nagiging paalala po sa atin para tayo mag-ayos. Share the message of the Bible. Isa lang naman po mensahe ng Biblia, kailangan ng tao ang Panginoong Sus. Tayo po mag-goal this year, tayo magkabunga sa Panginoon. Sayang ang malaking building na wala namang laman. Tayo po tayo ay hindi zero balance pag tayo nasa langit. Anong iyo nadala? Sabi pagkikita lang sa Panginoon sa langit, anong dinala mo? Sama po ng loob. Di kasama. Kasama, pero salamat sa Panginoon na kaya tayong dalhin sa langit. Yun po yung mga kaluwang na dala natin sa Panginoon. Share the message of the Bible. Number 4, na application po natin, apply what you learn from the Bible. Yung application pa din. Apply what you learn from the Bible. Paano po natin ma-applyan? I-apply po natin. Simple naman yun eh. Paano natin ma-apply ang ating napakinggan? I-apply natin.
Ay, pag dumating na yung point na yun, anong magiging paalala po sa atin? Ito na yung napakinggan ko ng isang gabi. Ito na yung nabasa ko sa salita ng Panginoon. Ito na yung application. Sabi nga ng isa naming napakinggan, be careful what you pray for. Sabi mo sa Panginoon, Panginoon, sana po ay maging matiisin. Hindi ka bibigyan ng Panginoon ng pagtitiis. Bibigyan ka ng Panginoon kung saan ka magtitiis. Panginoon, sana po mahalin ko na aking kaaway. Hindi ka bibigyan ng ng mabait na kaaway, bibigyan ka ng mataluting kaaway. At dyan mo i-apply. Diyan po naging paalala po sa atin yon. Ano man ang iyong pinapanalangin, ano man ang iyong napapakinggan. Ito po ilimot nyo na. Alam mo, bakit ibukas ilimot nyo na mga puntos sa ating na Pero ano pong hindi nyo makakalimutan pag inyong i-apply. I-apply po natin yung pagbabasa ng kanyang salita, paghahanap, pag-share, pagkasaya sa salita ng Panginoon, pag-meditate sa salita ng Panginoon. Makakalimutan mo yan. Pero paano po hindi mo makalimutan? I-apply po natin. Kaya po yung pong mensahe po ngayong gabi, mula po kung paano natin ma-share, kung paano po natin ma-treasure, sa paano pong paraan, by taking heed, shouting, declaring, rejoicing, meditating, anong magiging result? Sin not against God. At ang application po natin, bring your Bible. Memorize and meditate your Bible, share the message of the Bible, and apply what you learn from the Bible. Sana po yung naging paalala po ngayong gabi. May share ko lang din po yung isang story. Ito po yung true life story po sa China. Hindi ko po alam kung ito yung napakinggan nyo na. Sa China daw po, dahil nga po communist country, ikinukulong, hindi na po tayo magtatapos, ikinukulong po ang mga nakikitaan ng Biblia. Ngayon, ang mga Kristyano po doon patago. Ang sabi doon, meron daw pong pastor nagpunta sa China, kaso nga lang, the pastor shared 22 Christian from yon. 22 daw po ang Christian doon. 22, nagpunta sa China. 18 yung nakulong. Dahil ng kanilang pananampalataya. Ang sabi doon, if we get caught, what will happen to me? Yun ang tanong. You will get imprisoned. You will get deported in 24 hours and will go to prison in 3 years. Yun daw po nangyayari. Pag ikaw ay nakita may Biblia, ikaw ay deported ng 24 hours at makukulong na 3 taon. Ngayon, yung kanya daw pong pastor, ang kanyang nalaman niya, ang kanya palang dalang Bible ay 15 lamang. Or 15 pieces. Ang kanya punta na dalang Biblia. So, ang ilan po yung kanyang pupuntahan? 22. Ang kanyang dala lamang ay 15. Ngayon, mayroong 7 people went without. Ang sabi ng isa, turn to 2 Peter verse 1. At babasahin daw po nila. Ngayon, ang ginawa ng isang babae doon, di kasi siya po may Bible, ang ginawa niya, ibinigay niya sa kasabing walang Biblia. Ngayon siya nagtaka. After daw po nung mensahe, sabi niya, interesting. Sabi niya, nilapitan niya, bakit mo binigay din siya yung katabi? Sabi niya, memorize siya daw po yung 2 Peter. Di ka po ang kanilang babasahin daw yung 2 Peter. Ngayon, meron siyang Biblia. Ngayon, wala yung kanyang katabi. Ang ginawa niya, ibinigay niya. Bakit? Sa ulo niya yung 2 Peter. Tapos siya nagtaka, bakit mo sa ulo yung 2 Peter? How can you memorize the whole book? Sabi niya, when it was done, I went over, in prison, you have much time. Siya po kasi nakulong din. Yung siya nakulong, mas madami siyang time magsaulo. At doon niya, kung gusto niyo po makasaulo, sabi niya, nung siya nasa kulungan, madami akong time magsaulo. Dahil nga sila nakikita ng Bible, so sila kinukulong. Kaya nangyari, nasa ulo niya yung 2 Peter at yung iba pong mga book. Sabi niya, hindi ba nila kinukumpiske yung mga Bible? Kinukumpiske sila daw po, tapos, kanila daw pong ipinupuslit at kanilang binabasa. That's why we memorize it as fast as we can. Pagdating ng Biblia, basa agad, memorize. Kasi baka mahuli sila eh. Tapos, sabi yung isa ito po maganda, they can't take what's hidden in your heart. Pwede na makuha yung copy ng Biblia na meron ka. Pero pag iyong sa ulo na, ano gagawin na yun? Tatanggalin puso mo. Hindi naman nila gagawin yun eh. Pag inilaman na iyong utak, hindi nila kayang kunin sa iyo.
Sabi niya, they can't take what's hidden in your heart. Tapos sabi nung Chinese Christian, yung pong nahuli doon, sabi doon sa pastor na pumunta sa China, could you pray that one day we could just be like you? Sabi po nung Chinese yun doon sa pastor na yun. Kasi nga, yung pastor na yun may kalayaan. Ang sabi naman ng Chinese, pag-pray mo naman kami maging kagaya ninyo. Sabi niya sa American. Ang sabi naman po ng pastor, I will not do that. Bakit? Ang sabi niya po, hindi ko kayo ipag-pray na maging katulad namin. Bakit? Yung daw mga China, sila yung nagtatravel lang 13 hours para lamang makapakinig ng Bible study. 13 hours, kalahating araw na, kanilang mag-travel para lamang makapakinig ng Bible study. Sa Amerika daw, pag daw ikaw ay hindi makakarating ng simbahan ng 30 minutes, hindi na sila napunta. Yung mga taga-China, 13 hours ang tinatravel para makasimba. Sa iba daw pong lugar, sa mga malalaya, pag 30 minutes ka na at malayo ang bahay mo, hindi ka na pupunta. Ang sayo po dito, hindi pong una, sabi, nakipag-pray na sana dahil maging katulad nila. Ang sabi naman ng hindi ko kayo pag-pray. Dahil sa inyo, kayo na-travel para lang makapag-Bible study. Sa amin, pag hindi na kaya makapag-travel ng 30 minutes at malilate na sila, hindi na sila napunta. Ang sabi pa po doon, kayo yung mga nakaupo sa mga sahig. Sa amin, pag ikinakaupo ng 40 minutes, hindi na sila napunta. Uuwi na. Hindi na sila pupunta pag alam nilang 40 minutes katagal yung mensahe, hindi na sila pupunta. Pero sa China, na pinagbabawal ang Biblia, miski maghapon, miski ilang oras, okay lang sa kanila. Nakaupo pa yun sa mga sahig. Pero sa ibang church na mga magandang silya, comfortable. Pero sa China, nasa sahig, ilang oras ang tinatravel, ilang minuto ang kanilang pag-aaral. Sabi po doon, kaya sabi nun, hindi ko kayo pagpe-pray na maging katulad namin. Pagpe-pray namin na maging katulad namin kayo. Yun ang sabi ng story. Sana tayo ganun din. Dahil hindi nila kayang alisin yung mga bagay na nasa iyo. Huwag sana dumating na tayo, saka tayo mag-iigay. Pag may pulis na diyan tayo, pinagbabawalan. Pag tayo kailangan pa nating mag-travel ng malayo-layo para lang pahalagaan ng Biblia ang meron ka ngayon. Pahalagaan na po natin ang Biblia ang meron tayo ngayon. Itago natin sa ating puso para tayo hindi magkasala sa Panginoon. I-apply natin at para din po sa atin yun. Sabi nga ng ating pong conclusion, salita ng Diyos para sa iyong ikaayos. Thy word I had hid in my heart that I may not sin against thee. Tayo po'y manalangin. Panginoon namin Diyos na mapagyarihan sa lahat, magandang gabi po Panginoon. Salamat po sa